Okay po, live tayo ulit. Kasama natin si Dr. Jomar Seguban, isang cardiologist, electrophysiologist. So, expertise niya yung kuryente sa puso. 'Di ba? So, matagal siya nag-aral. Pareho kaming cardiologist. 16 years kami nag-aral. Pero siya may dagdag pang 2 years sa kuryente sa puso. Ngayon, pag-usapan natin, Dr. Jomar, yung common na mabilis ang tibok ng puso. 'Di ba? Actually, after our last interview, sabi mo may nagpa-check up sa iyo, mabilis ang heartbeat, delikado pala. Nakamamatay yung nakita mong sakit sa kanya. Ano nga nakita mong sakit na mabilis na heart rate niya? So, yung isa sa mga nakita ko nagpakonsulta sa akin, kasi last time, ang pinag-usapan po natin is supraventricular tachycardia. Pero yung pasyente kung nagpa-check up sa akin, ang problema po niya is ventricular tachycardia naman. So may mga mabibilis na tibok ng puso sa upper, ang cause is nasa upper portion ng heart. Meron pong mabilis na tibok ng puso dun sa lower portion naman ng puso. So, ang ventricular tachycardia, yan ata ang pinaka nakakatakot na arrhythmia? Yan ba yung pinaka-deadly sa lahat? Wala na siguro mas deadly. Kasi ang problema, pag ang lower part ng heart natin naging mabilis, Ito bumili. kung makikita natin yung lower portion ng heart natin, siya yung malaking portion ng puso natin na nagsusupply mismo ng blood sa katawan natin. Okay. So, kung ang normal na tibok ng puso, 60 to 100, at ang lower portion mo, bumilis ng 150 o more than pa, hindi po magiging effective yung pag-pump niya. At nawawalan po ng supply yung utak natin at buong katawan natin pag nagkaroon po ng ventricular tachycardia. So, parang mas okay pa na itong atrial ang magka-problema? A little less? A little less, pero kasi yung upper portion ng heart natin, pwede kasi siyang ma-regulate. Anong ibig sabihin? Oo. Yung kawad ng kuryente natin, di ba nagsisimula po siya dun sa generator ng puso? Yung May sinus generator node. yan, So, SA meron tayong pacemaker ng puso. Nakakonekta siya sa pinakatuktok ng part ng heart. So, bago pumunta sa lower portion ng puso, meron po siyang tagasalo, yung AV node. So, kung ang sinus node natin o yung generator ng puso, pag nagpapaliwanag ako sa pasyente, kung sinasabi ko sa kanila, para po siyang yung nasa Palawan, naghuhukay po ng gas doon para mag-create ng energy. Ganun po yung sinus node at na puproduce siya 60 to 100. Okay. So, pinapasa niya po sa AV node. Yung AV node, para po ma-describe ko, para po siyang Meralco. Okay. Hindi po siya nagpuproduce ng kuryente, pero siya po yung daanan at nagdi-distribute. So, di ba ang Meralco, distributor po siya ng kuryente. Kailangan po niya ng distributor, lalong-lalo na dun sa lower portion ng heart. So, tama po yung mas okay kung ang upper portion ng heart natin bumilis. Kasi, meron po tayong Meralco na tagasala po ng kuryente na manggagaling sa upper portion ng heart. Ganon po. So, pag mabilis ang heart rate nila, meron dito delikado. Katulad nung nagpakonsulta sa'yo, nanood sa atin, ano nangyari sa kanya? Nilagyan nyo ng pacemaker siya? Nilagyan po, nag-ablation po kami. Nag-ablation, sinunog nyo yung abnormal. Abnormal. So, nag-perform po kami ng catheter ablation, minap po namin yung part ng heart niya dun sa lower portion. Nakita po namin na sobrang bilis po ng puso niya. Pag napunta po kami dun sa area ng abnormal po yung muscle ng heart, nagkakaroon po ng ventricular tachycardia. Anong part yun? Yung sa pasyente mo? Anong banda rito? Banda po dito. So, sa right portion ng heart, ang tawag po namin is right ventricular outflow tract po. So, meron siyang abnormal na laman dito. Meron Pinanganak po siyang ganun. Meron po. Tama po kayo. Dahil inborn po yun. meron siyang inborn na parang peklat dyan, yun ang nagpapatibok ng mabilis. Bakit may tao may abnormal na parang laman dyan, may tao hindi naman? So, yun. Siyempre, pag pinanganak po tayo, yung muscle po kasi ng puso natin, nagkakaroon po siya ng, siyempre, yung nagde-develop po siya.
Pero sa course ng development, may part po dun sa muscle na naiiwan. At pwedeng po yun po yung pagsimulan ng mga abnormal beat po. So, parang malas lang talaga. Or minsan baka yung nanay naninigarilyo o 'di ba hindi natin masabi. So anyway, marami sa kababayan natin merong mga abnormal na heartbeat na delikado. Yun ang gusto natin mahuli. So ano muna mga sintomas mararamdaman nila, Dr. Jomar? So yung iba, nagkakaroon po sila ng pagkabog ng dibdib. Kabog. Okay. Oo. So yung iba naman po, ang nararamdaman po, nag-skip beat. Tumatalo na mabilis, parang ganyan. Yan, mabilis. So yung iba, sa sobrang dami naman yun, nagiging mahina na yung heart nila. So madali na rin po silang mapagod. Okay. Oo. Kasi humina na paano nila malalaman kung itong kabog at mabilis na masama na ba to o baka nervyos lang, nakita yung boyfriend, kabado, o pagod lang siya, o nagkape lang siya? Paano niya malalaman na bad na to? O hindi? Kailangan talaga ma-diagnose muna natin kung yung abnormal na heartbeat ba niya, yung nararamdaman po niya is abnormal na heartbeat. So, kaya kailangan ma-document. So, may mga test tayo pwedeng gawin. Like, pwede po tayong magpagawa po ng ECG o electrocardiogram. So, yun po yung baseline o baseline na test na pwede po natin gawin para malaman natin kung yung beat na yon is abnormal. And then, kung wala pong nakita doon, may mga further test pa po kami pwedeng gawin. So, may mga matagal po na diagnostic test na para pong ECG, ikinakabit po sa kanila, na mas matagal po nilang mamamonitor within 24 hours po. Meron bang by symptoms, alam nila masama na yung abnormal heartbeat nila, nawawala ng malay, di ba? May clue ba yung mga kababayan natin? So, kadalasan yon mabilis na tibok ng puso, tapos may associated na symptoms like sabi nyo nga po, na nawawalan silang ng malay. Yung isang pasyente, ko na nakita, nagbabike po siya eh. So, pag nagbabike siya, dun po siya na hihimatay. O dun siya nagkakaroon ng palpitation. So, yung test na ginawa namin, pinagawa ko po siya ng exercise test, treadmill test. Pinatakbo mo. And dun po natin nakita na nagkakaroon po siya ng mabilis na heartbeat na more than 150. So, yun na po yung sinyales. Sabi ko, kung hindi po natin aagapan yan, pwedeng humina na po yung tibok ng heart niya. Okay. So, paano nila malalaman kung itong fast heartbeat nila ay masama na? Pwede ba parang hindi himatay lang? Or kailangan yon. Kailangan po talaga na ma-diagnose. Ano ba usual na mabilis na heartbeat? Like yung sinabi mo, medyo mas rare ata yun, yung ventricular tachycardia. Merong mga SVT na meron pa rin pong supraventricular tachycardia. Yun pa naman pong pinaka-common talaga eh. Supraventricular tachycardia pa rin naman po yung pinaka-common. So, yun po, biglang umaatake tapos mawawala. May isa po akong pasyente na tapilok lang po. Biglang tumibok na po yung puso po niya. So, biglang bumilis na po yung tibok ng puso niya. So kaya kailangan malaman po natin and kailangan niyang pumunta paulit-ulit sa hospital eh. Oo, ang dami ko nakikitang gano'n. Basta walang pera pang-ablation. Mahal kasi yung ablation, di ba? Medyo po. Pero sa ngayon, marami na po kaming natutulungan para kahit po mga charity. Kahit mga charity, para po gawin po yung ablation. Tsaka marami siguro natatakot na ibang kababayan natin ayaw magpa-check, tinitiis na lang nila yung atake nung SVT nila. Ano ba usually ang nagpapa-atake? Let's say yung ayaw magpa-check up, yung talagang tinitiis. Ano ba nagtitrigger do sa atake? Meron ba nakain, napagod, nagawa? So, kadalasan syempre yung pag napagod po kayo, pwede magkaroon ka ng changes dun sa
asin mo sa katawan, mag-trigger po ng abnormal beat. Yung pag-inom naman po ng kape, syempre stimulant po yan, pwedeng bumilis po yung tibok ng heart. Kadalasan po, pag umiinom sila ng kape, doon po natitrigger yung pagbilis ng tibok ng puso ko. So, yung iba, by exercise naman, pag kada basketball nila, bigla na lang pong bumilis yung tibok ng puso ko Parang so, ang daming bawal pala. Kadalasan yung mga pasyenteng may mga supraventricular tachycardia, nalilimitahan din po yung mga activities nila because may mga certain activities sila na inaatake po sila nung. Pag inatake sila ng supraventricular tachycardia, talagang grabe yung mukha nila, kala mong parang between life and death, di ba? Nakakakita ako ng ganun Ano magagawa nilang first aid para bumalik sa normal yung tibok? Para mabalik sa normal? So, yung isa nga pong pwede pong gawin nila is pwede po silang yung carotid massage. Carotid massage, dapat natin. Wag po more than 10 seconds, no? So, dito sa baba po ng jaw nila, kailangan pong masahihin ng 10 segundo lang po. Not more than that. Ganyan lang. Opo. One side lang. Babagal yung heart rate. Babagal yung heart rate. Pero kung despite yung ginawa po na maneuver na yon at hindi po bumagal yung tibok ng puso, better po na pumunta na po sila sa pinakamalapit na hospital pa rin. Meron pa ba ibang technique? Like yung iba parang iire o nagbubuhos ng malamig na tubig sa mukha? Pwede po yun. Pumigil po ng paghinga for a certain seconds po para po pabagalin po yung heart rate. Ganun po. Tapos, meron pa sila ibang first aid na magagawa habang nandun. Yung iba ata, inuubo. Pwede na ba yun yung coughing? Pwede pong pigil ng paghinga. Pwede rin po ang pag-ubo. Tapos yung sinabi ko pong carotid massage po. So, pag nagpa-check sila, ECG lang, makikita na yung problema, di ba? Ano bang mga test? Sa ECG, kadalasan mas maganda kung gagawin nila yung ECG pag meron po silang simptomas. Para po may atake. Para po syempre makita natin, ito ba yung nararamdaman mo pag meron kang palpitation o mabilis na tibok ng puso. Tapos, anong procedure nga? Parang wala silang choice dito sa ablation Na sabi mo nga, si Doc Jomar connected ka sa Manila Doctors Hospital, sa Medical Center Manila, saka sa Asian Hospital. Nakakagawa na ba ng ablation doon? Unfortunately, doon po sa mga hospitals na ito, wala pa pong radiofrequency ablation. So, ang mga institutions po na meron po tayong ablation is Philippine Heart Center, kung saan po ako konektado, sa St. Luke's Global, sa Philippine General Hospital po. Meron din sila. So, mapapakita ba natin? Meron bang procedure doon? Paano siya ginagawa? So, yung procedure na ginagawa namin, meron po kami mga wires na ililalagay po sa loob ng heart. Meron po din sa lower portion, meron po sa upper portion, para gagawin po namin siyang marker para makita po namin yung daloy po ng kuryente sa puso through that catheter na ilalagay. Tapos, pag nalagay na po namin yon, gagamit po kami ng computer para magbigay po ng signal. So, during the test, kung sila po ay may SVT, kailangan po namin ma-produce yung SVT during the test para malaman po natin na kung pero maglalagay na ng wire yon. Maglalagay po kami ng wire. Yung wire na yon, diagnostic wire siya. Para po malaman namin kung ano yung SVT niya. So, pag nalaman na po namin yung SVT, tiyak na po kami na kung anong parte ng heart na yun ang susunugin namin, tsaka po kami magsusunog. Normally, nasaan nakatago yung SVT na abnormal na parang peklat sa puso nila? Anong area? So, normally, pwede pong sa AV node. Nandito sa AV node? AV node, mismo sa gitna. Meron naman po mga abnormal na wire. So, anywhere
in between the upper portion ng heart sa lower portion, meron pong mga abnormal na wire doon. Ang tawag po namin is accessory pathway. O yun yung hinahanap namin para yun yung parte na susunugin namin. Mga ganong katagal itong procedure? So yung procedure normally, mga 3 to 4 hours po ginagawa po yung ablation procedure. 3 to 4 hours. Malaki naman yung success rate. Mataas na po ang success rate ngayon. More than 95% na po ang success rate of doing the procedure. Since yung procedure po na ito, since kung malalaman po namin, madadiagnose namin yung supraventricular tachycardia, pag nasunog na po namin yung area na abnormal, magaling na po ang pasyente. So, curative po yung procedure. Meron ba mga gamot na pwede ibigay muna sa fast heart rate? May mga gamot. Ano yung mga possible na pwede ibigay? Pwede po magbigay ng beta blocker. Pwede po magbigay po ng... like mga metoprolol. Metoprolol, propranolol. Ano maganda? Propranolol, metoprolol. Metoprolol. Ano mga choices ninyo usually? Usually po, metoprolol po ang binibigay namin. Okay. Tapos, yung... So, nakakapigil ng SVT siya? Kasi yung mekanismo ng metoprolol is pabagalin po yung heartbeat. Pero, kung tatanungin niyo po ako sa napag-aralan ko, yung epektibo po nung pag-inom ng gamot is nasa 40 to 60%. As compared dun sa ablation, na pag ginawa po yung ablation, 95% po yung success rate. So, medyo mataas po yung percentage ng success niya kumpara dun sa gamutan. Oras na nag-SVT ba isang beses, kailangan na mag-ablation o pwedeng gamutan muna? Pwede po munang, kung tatanungin niyo po ako, at may SVT na po ang pasyente, na-diagnose na po siya, nakita na po namin SVT, pag magpapakonsulta po sa akin, ang sinasabi ko sa kanila, sa ngayon, ang recommendation, mas mataas na po ang ablation kumpara sa gamutan. Pero, naiintindihan ko naman po na sa sitwasyon natin, hindi naman po lahat makakapagpa-ablate agad. Kaya, pwede pong magbigay pa rin po ng initial na gamot habang naghihintay po sa definitive na management, which is yung ablation. May risk ba yung ablation? Meron bang danger? Or may mga any type ng procedure, doc, meron naman po talagang possible na complication. Pero sa paliwanag ko sa pasyente, yung risk na mabutas yung puso, magkaroon po ng problema dun sa kawad ng kuryente while doing the ablation, napakababa. Less than 2% lang po yung possible complication kumpara dun sa success po niya of doing the procedure, which is 95 to 98%. Meron din nakikinig sa atin, Dr. Jomar, mga ibang doctors na hindi naman cardiologist o kahit cardiologist na hindi naman electrophysiologist. Ano yung mga anti-arrhythmic natin? Baka pwedeng turuan mo na rin kami. Like, kailan binibigay ang metoprolol, kailan binibigay verapamil, kailan ang amiodarone, meron pa mga Tambocor at iba-iba pa, yung mga maraming side effect, may benefit, ano bang good or bad? Yung safest na pwede kasing ibigay pa rin is yung mga metoprolol, yung mga... Para kahit general practitioner, metoprolol na lang. Metoprolol, verapamil, pwede rin po. Kasi yung mga... Ang metoprolol is 50 milligrams twice a day. Verapamil, mga 40, 3 times a day. Okay na yun sa kanila. Pwede na po yan. Okay. Kasi yung ibang mga gamot, yung nasabi niyo po na amiodarone, kailangan i-check yung mga ibang function test ng katawan kasi yung tagal nun sa katawan, pwede po mag-deposit sa baga, mag-deposit sa mata, mag-deposit po sa liver. Medyo po malaki po yung side effects. So, hindi na gano'ng ginagamit itong mga gamot na to? May mga occasion na kung wala pong choice, ginagamit pa rin po namin. Kung wala pong choice but to give, we just need to... Bakit? Yung hindi... Meron bang mga abnormal na SVT or mabilis na heart rate na hindi kaya ma-ablate? Correct. So, pag nangyari po yon na nagawa na po natin yung procedure at hindi po successful yung pagkaroon ng ablation, so we still resort to medication po. Kaya lang, since meron po siyang mga side effects,
nire-reserve po natin siya as last resort po. How about yung atrial fibrillation? Marami rin merong atrial fibrillation. Ano ang gamutan doon? So, kailangan ng tao na maintindihan kung ano yung atrial fibrillation. So, yung atrial fibrillation kasi, atrial meaning yung upper portion ng heart natin, bumibilis yung tibok ng puso. At kadalasan, irregular po siya. So, ang normal na tibok ng heart natin is 60 to 100. Pero sa atrial fibrillation, yung upper portion ng heart natin, tumitibok siya ng around 300 to 600 beats per minute. So napakabilis nun. So, yung upper portion mo, 300 to 600 beats per minute. Kadalasan, pag tumitibok ng gano'n yung upper portion ng heart, nagkakaroon ng blood clot kasi hindi effective yung pagpump niya . So, yun naman ang problema sa mga pasyente pong may atrial fibrillation kasi yung upper portion ng heart, since nagkakaroon po ng nag-stagnate po o humihinto yung blood doon, pwede po magkaroon ng blood clot. And isa sa mga kailangan natin gawin is magbigay ng mga gamot para hindi po magkaroon ng blood clot doon at yung risk nila magkaroon ng stroke. Ano ba binibigay ngayon para hindi mag-blood clot? Ano bang usually na binibigay? Yung kadalasan ang binibigay po namin warfarin, pero ngayon may mga bago na po tayong mga gamot, yung tinatawag natin direct na oral anticoagulation po, anticoagulant, yung mga apixaban, dabigatran, rivaroxaban, tsaka edoxaban po. So, ito yung, dati kasi yung warfarin, pag binigay yon kailangan i-monitor po yun 3 hanggang 1 week. May kailangan na blood test at may kailangan po na target para po ma-maintain yung level at hindi sila blood clot. So, itong mga gamot na to for atrial fibrillation, so, binibigay po namin para at least hindi po mag-blood clot at hindi na kailangan ng regular ng monitoring ng blood to maintain yung para hindi sila mag-blood clot. Pag atrial fibrillation, kaya ba i-convert siya to normal o meron bang ablation din doon o wala? So, sa atrial fibrillation, yung management na po ngayon is pag na-diagnose ka agad, meaning ngayon ka palang na-diagnose, kailangan mo talagang mas mainam na i-convert pa rin siya dun sa normal na rhythm. Paano mo siya convert? So, isa sa mga pwede pong gawin is pwede pong magbigay ng medication. So, meron kami... So, ang mga pang-convert po natin, yung amiodarone, isa yon. So, amiodarone pwede ibigay for 1 week, itatry kung pwede siya mabalik sa normal na rhythm. So, ang isa naman pong way is through cardioversion. Direct current card. So, maglalagay po kami ng patch dun sa dibdib at magbibigay po kami ng energy o isa-shock namin yung patient para ma-reset po yung puso to normal na rhythm. 100? More than 100 joules po. 100 to 300 joules po. Hindi naman nihinto yung puso. Siyempre po, pag sinak mo, mayroon pong may chance na huminto. So, kaya kailangan gawin siya sa isang facility na kumpleto rin kung sakali pong mangyari po yon. And kadalasan, pag kailangan po i-cardiovert ang pasyente, we do it in telemetry room, tapos may anesthesiologist po para po to assist us para tulog po yung pasyente. So, mas maganda i-convert kung kaya i-convert. Kung maliit pa yung puso. Lalo na kung maliit ng puso. Tapos yung huli nga po is yung catheter ablation, which is... Meron ba ma-ablate sa atrial fibrillation? Hindi ba parang kung saan-saan lang naglalabasan yun dito? Kadalasan, yung napag-aralan kasi na yung atrial fibrillation nanggagaling dun sa pulmonary veins, dito po sa likod ng heart. Sa likod ng gagaling. So, yung... So, dito po. So, dito po. May mga... Siyempre, yung nag-form na naman yung heart natin ng bata tayo, nagkaroon dito nang gagaling? Dito po. Ano yun? Parang may peklat siya dyan? Meron naiwan na muscle dun sa mga pulmonary veins. Okay. Tapos, yung mga
abnormal beat na yan, pumapasok siya sa loob ng heart natin. Tapos yung nagtitrigger ng abnormal beat. So, kaya ang ginagawa po namin, itong likod ng puso, kailangan po namin sunugin para yung mga abnormal beat na galing po sa likod ng heart, hindi na po pumasok sa loob ng puso. Dati pagkakalam ko, hindi pa na-ablate yung atrial fibrillation. Ngayon, pwede na pala ma-ablate. Bago lang to, past 10 years siguro. Past 10 years, sir. At ngayon, meron na tayong technology para Kaya gawin dito. Opo. Nagagawa mo rin to? Nagagawa na po namin. Maganda na rin po yung volume of patients namin na ginawa namin yung atrial fibrillation. Mataas na rin po yung success na rate namin with the use of technology po na 3D mapping. Okay. Last question. Yung mga ibang kababayan natin, siyempre, yung ibang mayayaman, o isasabihin nila, mag-a-abroad na lang ako. Mas gusto ko sa abroad, mas safe sa Singapore, sa US. Ano na ba yung level ng expertise natin? I mean, we have to ask this question na at par na tayo pag dito na mas mura kaysa sa iba. Ano sa tingin mo? I can say naman po na kaya nga po kami, Doc, nag-aral din abroad so that we can also apply yung mga knowledge namin dito po sa Philippines at magbigay po tayo ng serbisyo. So I can say naman po na dati kung 10 years hindi po natin nagagawa yung atrial fibrillation ablation, ngayon nagagawa na po natin siya dito. So yung mga mahihirap po na abnormal rhythm, na ventricular tachycardia, nagagawa na rin po natin dito. So sa ngayon, nandito na rin po sa atin yung technology para po magawa yung... Meron bang special equipment na kailangan dito sa ablation? Mas high-tech ba sa abroad? Baka, kumbaga sa iPhone, 14 sila, tayo mas luma ba? O at par na yung mga equipment natin? Siyempre may mga bago pa rin technology sa abroad na wala pa rin sa atin. Aminado naman po tayo doon. Pero yung mga treatment present na rin po sa atin. Okay. Oo. Kasi yung mga bagong treatment, siyempre kailangan pa rin po yan ng approval ng FDA natin. So kadalasan dun po tumatagal yung mga approval. Pero we can perform the procedures na po dito sa Philippines. Okay. Maraming salamat. Kailangan magpasalamat tayo kay Dr. Salamat. Jomar Seguban. Kung nanatili yan sa abroad, walang tutulong sa atin, walang magpapayo. Alangan naman mag-abroad ka, hindi ka nang-aabot, nagloloko na yung heartbeat mo, di ba? Hindi na nga pwede mag-travel to, di ba? I don't think pag may SVT ka na, paano ka pa makaka-travel? Yung iba kasi nahihirapan sila, lalo na pag inatake sila abroad, kadalasan, nagiging mahal pa yung pagpunta nila abroad kasi pag doon sila inatake, kailangan silang ma-emergency room doon. So, yung cost ng... Tsaka sa airplane, kulang ang oxygen, di ba? Hindi nahirapan din yung puso. So, yan. Thank you so much sa ating mga kababayan. God bless po. Thank you.